Napag-usapan natin ang patungkol sa mga realizations nitong si Rimuru. Patungkol ito sa mga natutunan niya nung na-expose siya sa may suspended world. Pero bago natin simulan itong video na ito, ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tansura Contents. Sa channel na ito ay pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tansura universe. So without further ado, let's get into the video. So hindi nga maganda na mag-activate ng stop time kapag kaya rin naman gumalaw dito ng kalaban mo kasi mauubusan ka lang ng Magicules. Pero kung ang kalaban mo ay hindi kayang gumalaw sa suspended world, ay napakalaking advantage nito sa'yo dahil almost guaranteed na ang iyong pagkapanalo. So ano nga ang dahilan kung bakit hindi pa rin i-disable nitong si Michael ang suspended world? Kaya rin naman gumalaw sa may stop time nitong si Chloe. Ang dahilan nito para hindi makasali sa laban itong si Rimuru kasi kapag i-disable nga nitong si Michael itong suspended world niya makakagalaw na itong si Rimuru at mapagtutulungan siya. Pag nangyari yon, alam ni Michael, hindi niya kakayanin na pagsabayin itong dalawa. Kaya kahit malaki ang magical consumption, forsado itong si Michael na i-maintain itong stop time. Tapos may ini-add pa itong si Shell Sensei na kaya daw hindi ibinabalik nitong si Michael itong pagdaloy ng oras dahil hindi lang pala pagcast ng stop time ang malakas na mag-consume na Magicules kung hindi pati ang pag-disable nito. Kaya mahirap talagang mag-activate nitong ability na ito dahil uubusin nito ang Magicules mo, lalo na kapag hindi ka naman ka-level ng mga True Dragons in terms of existence value. Pwede nating i-compare ang pag-activate ng stop time sa may electrical appliances. For example na lang ay air conditioner. Kapag kakasaksak mo pa lang ng air conditioner, nagko-consume ito ng malakas na kuryente para mapalamig ang room. Pero pag malamig na ito, ay hindi na ganun kalaki ang pagkonsumo. Pero still, ay gumagamit pa rin ito ng kuryente. Mukhang hindi pa daw masyadong away itong si Michael kanina sa Magicule consumption nitong stop time. Kaya kung mapapansin natin, ilang beses niya ito na ini-activate. Nung inisa-isa niya itong sila Diablo, Zoe at Leon Cromwell. Isa rin sa mga dahilan kung bakit sobrang lakas ng pagkonsumo ng time stop na ito kasi hindi lang sa paligid niya tumitigil ang oras. Tumitigil ang oras sa may buong mundo at sa lahat ng mga mundo. Lahat ng mga tao sa mundo apektado. Kaya kapag may nag-activate ng time stop, aware ang lahat ng mga capable na gumalaw dito na meron nga nag-activate ng time stop. Kasi kahit nasaan pa sila, apektado pa rin sila. Kauna-unahang nakaramdam itong si Rimuru ng time stop nung nag-meet itong sila Crimson at Chloe. Pero after that, wala na siyang naramdaman na activation ng time stop. Ito na uling pag-activate nitong si Michael ngayon ang kanyang kasunod na experience. Isa yun sa mga patunay na talagang napaka-limited lang ng mga individuals na kaya nga na mag-activate nito. Na-realize dito nitong si Rimuru na lalo daw palang nakakatakot itong ability na ito dahil what if in-activate daw ito ng kalaban mo the moment na magtatamaan na ang inyong mga espada. Tapos in a split second, biglang nag-time stop at hindi ka nakapag-react on time. Yung atake na dapat may i-block mo naman talaga, pwede niyang baguhin ng direction. And as a result, makapag-deal siya sa'yo ng damage. Kailangan talaga, palagi kang ready kapag malakas ang kalaban mo dahil hindi mo alam kung capable ba ito na mag-activate nga ng time stop. Ganito daw ang nangyari sa may duel nitong sila Crimson at Chloe. Isang palitan lang ng sword attacks ang nakita doon nitong si Rimuru. Pero in reality, nagkaroon pala ng time stop at matagal talaga ang kanila naging duel. Hindi naman silang dalawa nag-all out. Sapat lang na palitan ng atake para ma-test ang strength ng isa't isa. Kaya naisip nitong si Rimuru dito na kailangan niya talaga mag-level up. Tapos nagsalita naman itong si Shell Sensei na siya rin daw. Sisiguraduhin niya daw na hindi siya magpapabaya at patuloy siya research. Na-overwhelm talaga itong si Rimuru ngayon dahil ang dami niya pa daw palang hindi alam. Alam niya na napakalakas na niya pero ang hindi niya alam wala pa pala talaga siyang palag dun sa mga talagang malalakas. Pero na-relieved rin itong si Rimuru kasi ngayon aware na daw siya dito. Tsaka ngayon meron na siyang partner na napaka-reliable kasi dahil kay Shell magiging ka-level na rin siya nitong sila Michael. Habang paparating na ang climax nitong laban nitong sila Chloe nagawa na nitong si Rimuru na mapagalaw ang kanyang mga daliri. Pero hindi pa rin ang kanyang buong body. Dahan-dahan siya nakakaramdam na nagkakaroon na siya ng pakaramdam sa bawat corners nitong katawan niya na nag-report itong si Shell Sensei na ang evolution daw nitong si Lord Rimuru into a digital life form will soon be completed. Nung narinig nitong si Rimuru itong report na ito, tuwang-tuwa siya. Parang boses daw ng anghel ang boses nitong si Shell Sensei. Talagang ito daw ang kanyang savior. Naisip dito nitong si Rimuru na once na nakakagalaw na raw siya dito, kaya niya na daw natapatan itong si Michael. As a matter of fact,
ay meron pa nga daw siya ditong upper hand once na isa na rin daw siyang digital life form. Nagsalita itong si Michael. Sabi ni Michael, oras na daw para tapusin niya itong mautak na hero na ito. Sabi naman ni Chloe, ally niya daw yon. Nagyayabang daw itong si Michael patungkol sa pagiging isa niyang manas. Hindi naman daw dapat ipagyabang yon. Habang naglalaban physically, itong dalawang to, naglalaban rin sila psychologically. At this point, nai-reveal na nitong si Chloe na meron siyang Chronoa. Dahil sa revelation na ito, nainis itong si Michael. Kasi nga it turned out na hindi naman pala siya ganun ka-special. Kasi meron ding manas itong kanyang kalaban. Dahil dito, nakapag-create itong si Chloe ng isang maliit na opening sa kanya. Hindi pinalagpas nitong si Chloe itong opportunity na ito. At nagsalita itong si Chloe na paalam daw kay Michael. Dahil dito na to natatapos ang fate niya. Tapos ini-activate nitong si Chloe ang kanyang reverse fate. Dahil dito nag-accelerate ang rotation ng oras. Pero ang acceleration na ito pabalik sa may direction ng clock. Maging sa suspended world na ito intact pa rin ang mga skills nitong si Chloe. Kaya niya pa rin na mag-cast ng skills kahit nasa may stop time. Pero hindi niya ito ipinaalam kay Michael. At isang beses niya lang itong ginamit. Kaya nahuli off guard itong kanyang kalaban. Dahil dito nakapag-deal siya ng sobrang taas na damage. Sa susunod natin na video pag-uusapan natin itong effect ng reverse fate na ito. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin, ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also, ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.